Sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Liza Marcos sa mga bisitang congresspeople na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Kasi ako pa na teacher na talaga nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito ba? But anyway, ayun na nga ho mga kababayan, NTFL ka nagsalita na ho, kaugnay diyan sa paghahain ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte ng iba't ibang mga grupo. Merong makakaliwa at yung iba naman sympathizer ng makakaliwa. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, alam nyo na ho gagawin sa mga bago dito sa PH Update. Gusto ho natin bago umikot ng 7, yung 6 na yan, ginagawan ho natin na reaction video. Kaya pabilisin na ho natin yan mga kababayan. Ayun na nga, no? Tapos ma-update ko ho kayo kaugnay dyan sa nangyayaring rally, pagkilos ng mga taga-suporta nitong si Marcos Jr. Hindi naman namin pinapakalbo itong si Marcos. Inahamon namin siya na magpa-hair follicle test. Anong kwenta yung pagpapakalbo nyo na yan? Para saan yan? Para mapicturean kayo? Mamidya kayo? Ayan, mga sikat na kayo, mga walang niya kayo. Eto mga kababayan, isa lamang ho yan sa mga larawan ngayong araw na to na kumalat na kung saan itong mga nag-rally na to, merong nagpakalbo, merong mga asset ng pulis, merong mga bangag, merong mga mukhang bangag, merong mga mukhang asset ng pulis. Correct natin ha, ito talaga si PH Update, masyadong padalos-dalos. Yan na ho mga kababayan, kita nyo naman ho. Mga mukha ho bang mga normal yung mga yan? Kung proud kayo, bakit hindi nyo ilabas yung mga magaganda at mga gwapo nyong pagmumukha kagaya kay PH Update? Tignan nyo naman ho mga kababayan. Halatang mga bayaran, baka yung iba dyan, mga taga-suporta pa ni Lenny na kinalad ka dyan para mapakita na maraming taga-suporta itong si Marcos Jr. Tingnan nyo naman, magkakamuka ang placards. We stand, defend, protect, PBB. Eto, isa-isahin natin itong mga larawan na to. Ito yung mga nagpakalbo. Nagkalat pa kayo dyan. Mga walang niya kayo, di na nga kayo nakakatulong, nagkakalat pa kayo. Sana yung mga buhok nyo, inuwi nyo Kasi wala kaming pakialam dun sa mga buhok nyo. Kailangan namin ang buhok ni Marcos Jr. Okay? Kita nyo naman yan. It's a shrine yan, di ba? Ano bang gusto nyo mangyari dyan? Pabagsakin si Marcos o taga-suporta kayo ni Marcos? Itong mga tao na to, yan masaya pa tong isa. Magkano kaya ang bayad nito? Sir, magkano ho ba bigayan dyan? Proud na proud ka pa. Anak ng toko, isa ka siguro doon sa mga bata na walang ginawa kundi maglaro ng video games. Tapos nung sinabihan kanila, meron tayong pang shot mamaya. Sama tayo sa rally. Yun. Meron pang extra TF, ika nga, meron pang bonus pag nagpakalbo ka. Ayun. Pinatulan nitong si Boy Kalbo. Tuloy natin. Tingnan nyo naman, ito naman kumukuha ng larawan. Gusto ko talagang pakitang marami sila. Ilan lang naman yan. Ayan nakaganyan pa yung isa. Ano ba mga problema nyo? Bakit nyo dinidepensahan si Marcos Jr.? Inaano ba siya? Wala naman impeachment complaint laban sa mga wala talagang utak tong mga taga-suporta nitong si Marcos Jr. Ayan we stand, defend, and protect. Ano didepensahan nyo? Mga wala talaga kayong utak. Ba't yung didepensahan? Ano ba nangyari? Ano bang ginagawa kay Marcos Jr.? Binabanatan ba siya nitong si BP Sara? Ang tanong lang naman dito, bangag ba siya o hindi siya bangag? Di naman namin siya inaano. Kayo nga dyan Wala namang umaano sa inyo, nagpapakalbo kayo. Tuloy natin. Ito naman sa sa Bombo. Itong si Manang, tingnan nyo naman bumibili lang na suka, nakaladkad pa siya sa rally. Mga walang niya kayo, nananahimik itong si nanay sa bahay niya. Kinaladkad nyo pa sa rally. Yan Ay magkaparehas na grupo lang ho yan noong mga pinakita ko kanina sa inyo. Kita nyo naman ho mga kababayan, talagang organisado. Meron pang pa-t-shirt. Ganyan sila ka-organic, di ba? Palakpakan.
Di ba? Organic na organic, may uniform. Nasa sasakyan natin. Yan. Pati bandera, organic na organic. Iba-iba ang pagkagawa. Di ba? Paano didepensa si Bangag? Inaano ba siya? Tinatanong lang, itong si Kuya, ito hindi naman siya inaano ko to, ha? Ito dapat isama natin to sa sa pulburontes. Diba? Tingnan nyo naman, yung nagrarally para dito kay Marcos Jr. Ako, ano lang naman tayo dito. Kumbaga, yung mga kumakalat na larawan sa social media, yun lang naman ang ating pinag-uusapan. Napaka-organic mga kababayan. Tingnan nyo naman. Uniforme, bandera kung bandera. Magkakaparehas sila. Organic ang tawag dyan. Palakpakan. At nagkapera na naman yung mga marites sa kanto. Nagkapera na naman yung mga nagchichismisang marites. At least, di ba, meron kayong meron kayong pang tong-it mamaya. Di ba? Ayan yung ilan sa mga kaganapan ngayong umaga sa paglabas nito mga sa pagtipon-tipon. Itong mga itong si Manong, tingnan nyo naman itong si Manong. Tingnan nyo naman yan, ha? Ba't ba nandyan ka, sir? Parang naliligaw ka, dapat doon ka sa Nazareno. Di ba? Masyado silang obvious. Masyado silang obvious na nagpagawa ng napakaraming banderitas, nagpagawa ng napakaraming damit, magkakapareha sila ng damit. Baka tanungin nyo nga itong mga mahawak ng bandera na ito kung ano pinaglalaban nila. Hindi nila alam. Kayo, pati itong mga taga-suporta ni Marcos Jr., mga bangag na rin ata. Wala namang ginagawa kay Marcos Jr. INC na mismo, sinabi na, uy, suportahan natin yung gusto nitong si President Marcos. Ngayon, ba't para saan yung rally-rally na yan? Kayo talaga, sa bagay. Ano nyo yan? Kalayaan nyo yan. Kalayaan yung kumubra. Ika nga, eto, pakinggan na natin ang statement ng NTFL kaugnay dito sa kaugnay sa paghahain ng impeachment nitong mga makakaliwang grupo. Palakpakan muna natin kahit paano, no? Nagsasalita pa rin itong NTFL. Kasi, yung yung NTFL na yan, talagang ginawa yan para durugin, para wakasan ang paghahasik ng lagim ng mga kaibigan ni Franz Castro. Ito, tuloy ho tayo, game. Walang sinabi ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na isang destabilisasyon ang impeachment moves laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya sa press conference ng NTFL kahapon. Ang paglilinaw ng opisyal ay bunsod ng mga naging pahayag umano ng Makabayan Black kamakailan. We never said that the impeachment is destabilization. What we said was that the violent action by the left in Mendiola last Bonifacio Day is an attempt to manufacture a political crisis and create violence in the streets. Binigyang diin ni Malaya na sang-ayon sila sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagsusulong ng impeachment ng Makabayan Black ay makakaapekto lang sa pagharap ng pamahalaan sa mas mahalagang issue. We agree that the Makabayan's impeachment of VP Sara is a distraction from the more urgent issues facing the country. The President is correct. It will tie down the Senate. It will tie down the House. And the President is just concerned with addressing the needs of the Filipino people. Makabayan's call for impeachment, nagpa-file sila ng impeachment left and right. Why are they doing that? Again, very clearly, it is political opportunism. Political opportunism and political mileage. Ayun na nga mga kababayan, talagang political opportunism yung ginagawa nitong mga Makabayan Black na to. Yung Akbayan, sila Leila de Lima na pati ho pala siya, yung issue na pinupukol nila dito kay VP Sara. Meron din ho pala siyang issue na kagaya noong siya ay Justice Secretary. Kaya masyado hong mahiling magmalinis. Akala mo kung sino mga disente itong mga kumikwestiyon kay VP Sara na hindi naman dapat questionin dahil sinasagot pa sa COA. Itong kay de Lima, noon pa hong 2015 yan. Napakatagal na ho yan.
Bakit hindi 'yon ang ipaliwanag nitong si dating Senadora Leila de Lima? Imbis na sampa-sampa siya ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Ayun na nga ho mga kababayan. Direkta na ho tayo dito. Nakita na naman ho ninyo yung pagmumukha ni Franz Castro. Bago ho natin umpisahan yan mga kababayan, pabilisin na po natin ang pag-ikot ng mga numero na yan bago pabilisin pa na iba. Ito na ho, rekta na ho tayo dito kay Showbiz Fanatics. Pagdating sa delivery, 10 out of 10 ho sa akin to eh. Kahit sinong nagbo-vlog, hindi ho ganito kagaling mag-deliver. Kahit tayo, hindi natin kaya yan. Rekta, Showbiz Fanatics. Nagyabang ka noon, tiyak iiyak ka ngayon. Yun. Itong araw, ang karmang hindi inaasahan ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro matapos pagtibayin ng Davao Court at sa pamamagitan ni Judge Jimmy Boco na hindi na makakaapela pa ang ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro dahil pinal na ang hatol na guilty sa kanila ng kapwa Makabayan Block member na si Saturo Campo. Sa inilabas ng Davao RTC at ni Judge Boco, pinagtibay nilang guilty sa kaso ng kidnapping sina Saturo Campo at Franz Castro matapos tangayin ang 12 batang katutubo sa lugar ng Talay. Grabe 12 bata? Tinangay nitong si Franz Castro at convicted siya doon sa kaso na yun. Hindi o dalawa, hindi o isa. 12. Tapos sila ho ang merong lakas ng loob na magsampa kay VP ng impeachment. Yung mga individual na convicted na nakaapila diyan sa ng kidnapping. Ang labo ko nito. Tingod Davao del Norte. Ayon pa sa naging desisyon ng RTC, hindi na marerebisa pa ang nasabing hatol dahil sapat ang mga ebidensya ng mga magulang at saksi sa ginawang pangingidnap ni Franz Castro at Saturo Campo. Alam nyo pagka nabaliktad ho yan, kaya alam nyo talagang gigil na gigil itong si Franz Castro na maging senador. Yung playbook na itong si Jinggoy. Di ba pagka nagiging senador ka, na-absuelto ka doon sa mga conviction mo? Gano'n ang mangyayari dyan, kaya talagang pinupush niya maging senador. Kumbaga, sabayan na to, kahit alam niyang matatalo siya. Magse-senador ako para kung sakaling makalusot ako, etong hatol ko na to, kahit papano, di ba? Iba ko kasi pagka-senador eh. No? Pero sa tingin naman natin, hindi mananalo yan. Pagka yan nanalo, tapos si Kong Dante natalo, itong si Atty. Vic Rodriguez, wala ko talaga. Kailangan nating baliktarin itong sistema na to. Pagka natalo itong si Kong Dante at itong si Atty. Vic, at nanalo si Franz Castro, naku, malaking problema yan. Malaking. Papatunay lamang raw ito na no one is above the law. Lalo't ang nasabing reklamo ng mga magulang ay may sapat na batayan at hindi na kailangan pang apelahan ng mga akusado, lalo't may mga ebidensya laban sa kanila na totoo ang mga reklamo laban dito. Iyak nga raw ngayon ang mararamdaman ng ACT Teacher Party List Representative dahil anumang oras maaari na siyang maghimas ng rehas. Narito at napakaganda ho nung na yun. Pagka si Castro, hinihimas-himas niya na yung malamig na reha. Panoorin ng full video kung saan naluha pa ang ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro matapos ang hatol sa kanya ng Davao RTC guilty sa kaso ng child abuse at kidnapping. Panoorin ang full video. Of all cases, ako as teacher, 25 years natin pinangalagaan yung ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung nakakaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang, Bakit mo kasi bibit-bitin yung mga di mo naman anak? 12 sapat ang ebidensya kaya na-convict ka. Franz Castro, bakit mo gagawin yun? Kung nasa tama ka katinoan, di mo gagawin yun. Dahil 12, ilan ba yun? 12 plus 12. 24 na magulang. 12 ina ang maghahanap dyan. Kaya talagang pag nag-usap-usap yung 12 na yon at pinaharap uli at nandiyan yung mga affidavit nila, paano ka lulusot doon? Anak ng toko. Pagka ikaw nakalusot ka dyan sa conviction mo na yan, bumaliktad yan, naku, wala na. Nasaan ang justice system?
Tinago ni Franz. Nakakalungkot. Kasi ako pa na teacher na talaga nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito ba? But anyway, malakas po ang loob namin. Franz, alam mo, yung luhang ayaw bumagsak, di mo mapapabagsak yan. Kahit panginigin mo ng panginigin yung boses mo, kung hindi babagsak yung luha mo, di babagsak yan. Na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? Nakaharap din namin ito, hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas at ang law system na, ang ating justice system. Kami po ay nakahanda na marap kahit saan. Nakahanda rin akong marap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse, no? Hindi po kami ng abuso dahil. Bakit mo ginawa? O di umano sabi ng mga magulang ginawa mo daw. Hindi naman sasabihin yun ng mga magulang kung di totoo, di ba? At ang hirap naman yung mag-corroborate. Corroborate o corroborate? Oy, Dan Fernandez, ang hirap naman sigurong pagtugma-tugmain yung affidavit nung 12 ina na magkakapareha sila na sinasabi na kinuha mo daw di umano ang kanilang mga anak. Kung isa okay lang baka galit lang yan kay Franz. Di ba? O dalawa okay lang, baka pinagtutulungan si Franz. Pero yung 12, ibang usapan na. Ibang usapan na yun. Isa nga sa advocacy namin, itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad. Ito mga marginalized sector. Kaya, laban po. Laban po. Laban lang. Alam mo, Franz, ako, minsan, sa totoo lang, walang biro. Kasi, naaawa tayo dito na nabubwisit. Di ba? Hindi nyo ba nakikita kayo dyan sa Makabayan na yung pinaglalaban nyo sa napakahabang panahon walang kapupuntahan? Di ba? Gumagana ang pamahalaan. Panahon ni Tatay Digong, yung pamahalaan talagang sumiserbisyo sa taong bayan. Dito sa panahon na to, marami kayong pwedeng ipuna pero hindi kayo nagsasalita. No? Ngayon, ang problema natin dito, ilang pung taon na kayo. Ilang taon na kayo nakikibaka diyan sa karsada, diyan sa kabukiran, sa kabundukan. Pero ano bang nangyayari sa pinaglalaban nyo? Walang nangyayari. Kasi yung pinaka-core ng inyong organisasyon, doon pa lang corrupt na. Corrupt na. Kasi paano hindi corrupt? Ganito mga kababayan. Ganito napakasimple lang. Noong panahon ng kampanya, isa sila sa mga maiingay. Marcos magnanakaw. Marcos human right violator. Di ba? Isa sila sa maiingay. Paano walang kwenta yung ideolohiya na yan? Nung bago mag-eleksyon, galit na galit kayo kay Marcos. Pagkapanalo niya, nagpagamit kayo, nakipag-connive kayo sa pamunuan ng House para siraan si BP dahil galit kayo kay BP. At ngayong nakaarangkada na kayo at nakapwesto na kayo, binabanatan nyo naman yung mga taong kinabibiligan nyo, nakakaupo nila. Gaan yan kakurap ang organisasyon na yan. Kaya para doon sa mga may anak, mag-ingat-ingat kayo. Ilayo nyo sila dito sa mga organisasyon na to. Nakakamatay ng anak yan. Po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Nalungkot doon sa naging desisyon ng judge doon sa kaso ng other forms of child abuse ng RA 7610 na ang involved dito ay yung 18 na mga tinawag natin itong mga talagang 18 na binubuo ito ng 8 teachers, Pagkakasatur, 2 membro ng Alliance of Concerned Teachers, yung administrator ng Talainod, Talainod ay sa Lagpungan Schools, 4 na pastor, no, doon sa So, ang masasabi ko, kung sino pa yung nagtatanggol para sa mga karapatan ng mga kabataan, at ay kami pa yung Next, lesson learned ka na niya, madam Kasi pagka yung apilan nyo, hindi dininig ng, sa Supreme Court ba? Saan ba kayo umapila? Pagka yan, yung apilan nyo na yan, hindi dininig o hindi kayo nakakuha ng paborableng desisyon,
Mag-alsa balutan ka na, madam. Kayong dalawa ni Senator Ocampo, doon na kayo tatanda. Kahit pa paano naman magkakaroon na ng hustisya yung mga niloko ng organisasyon na sinisimpatya, nakikisimpatya itong ali na to. Kahit pa paano yung mga magulang na namatayan ng anak, na wala yung anak, sumama sa mga makakaliwang grupo, sa pagkakakulong ng ali na to, kahit pa paano, makakamtan nyo yung hustisyang inaasam-asam nyo. Kaya yung dito, pagka ito na-absuelto, naku, talagang isa pa yung problema ho natin dyan. Pagkaya na-absuelto, pagkaya nanalo ng pagkasenador, wala na ho. Yari na ho tayong lahat. O kami pa yung mapaparusahan. Well, kami ni Casa Tour ay invitee doon sa National Solidarity Mission. Dahil sa National Solidarity Mission ng Salubungan Schools, dahil sa matagal ng panahon, sa panahon ni Duterte, ay talagang hinaharas. May mga pinapatay pa nga na mga lumad, na mga estudyante at saka executive director ng isang lumad schools. Kaya matagal ng panahon pa rin ito ni dating Presidente Duterte, ay gano'n na yung nangyayari. Kaya wala silang mapupuntahan kung humingi ng tulong sa amin na nasa gobyerno at saka dating congressman. Kaya yun po yung ginawa natin, tumulong po tayo. Ang nakakalungkot lang dito, sino pa yung mga teachers na sinikap na sila, yung ating mga estudyante na sinikap na i-rescue sila, ay sila rin ay mga convicted din. Sila yung mga teachers na talagang binubuhos nila yung kanilang effort, even yung kanilang buhay para makapagtulong lang dito sa mga lumad schools. At kami naman ni Casa Tour at yung aming mga miyembro sa ACT, ay kami naman ay kumbaga nag-rescue sa maklolo lang sa kanila. Kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Tumulong na. Hindi, alam na magsinungaling yung mga bata. Di ba? Alam na magsinungaling yung mga bata, Franz Castro. Problema dito, nagagalit kayo doon sa desisyon, pero yung track record nyo, yun mismo magpapatunay na talagang very sketchy, kung tawagin mo. Very napaka-maanumalya. Yung mga organisasyon na nakikisimpatya kayo, kasi pagka nakikisimpatya kayo dun sa mga organisasyon na yon, doon dito sa mga makakaliwang grupo na to, ibang usapan na ho yan. Yung track record nyo na yon, mahirap po yung depensahan na ginang Franz Castro, no? Kasi yung mga ebidensya talagang nagsusumigaw na sa kahaba-haba ng panahon na itong mga organisasyon na kung saan kinakampihan nyo, hindi nyo mabanat-banatan, talagang notorious sila sa pangunguhan ng bata. Wala tayong binanggit na organisasyon. Basta yung mga left-leaning organization. Kami sa ating mga estudyante. So, nagpapatuloy pa rin itong kawalan ng hustisya sa ating mga lumad. In fact, kung maalala ninyo, more than 200 schools ang pinasara ng panahon ng Duterte administration dahil sa kung ano-ano mga pagbibintang. Kaya hanggang ngayon nagpapatuloy yung inhustisya yung ating mga estudyante na mga lumad. Marami sa kanila ay hindi na rin nakakapag-aral. Kaya itong itong conviction sa amin, ni Casa Tour, ay nagpapatunay lang ito na nagpapatuloy yung impunidad at kawalan ng hustisya sa ating mga kabataang lumad at sa ating mga kababayang lumad. Itong kaso man ito ay intended para ipitin ako at damay si Congressman Castro dahil ikaw, sir, puro uban ka na lang. Bakit di nyo paayusin yung buhay nyo? Ano bang gusto yung iwang legasiya dito sa mundo na to? Kayo lumabang kayo sa pamahalaan? Kayo nakita bilang mga aktivista, gano'n? Anak ng toko. Siguro kung ganyan na ako katanda, mag-aano na lang ho ako. Gagawa ako ng kubo, magtatanim-tanim na lang, yung i-enjoy mo na lang yung buhay mo, yung tipong, bata, yung mga problema nyo, pangunguha ng bata. Yun yung mga kaso nyo, para saan? Para saan yung, tanong lang natin tanong natin kasi hindi natin alam dahilan Kunyari, di natin alam. Anong gagawin nyo? Tuturuan nyo sila dun sa nakakamatay na ideolohiya? Yung pinakawalang kwentang ideolohiya sa buong mundo? Ituturo nyo sa kanila? Naku! Indirectly, ang worst consequence ay dun sa kapakalan ng mga lumad children na sila yung nabigla na timaan ng isang unjust
policy or action. Kaya binigit namin ng assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang madismiss at kung magkakaroon pa ulit ng ano baga-term laban sa interes na magkatutubo within our nation, kami di Catherine sabi ready to provide assistance. Justice po, katotohanan, tinitindigan namin. Wala sa background namin ang na-involve sa anumang hindi ka-nais na activity. Particularly, nananawagan kay President Marcos Jr. na pangalagaan itong ating mga lumad children. Sila yung na-marginalize sa matagal ng panahon. Nananawagan na pangalagaan yung mga lumad children. Kasi ang problema ko dito, kasi kaya ako pinupuntir yan itong mga makakaliwang grupo, itong mga lumad. Sila ho kasi yung tipong malayo sa serbisyo ng pamahalaan. Madali ho silang lokohin, sabihin lang, nakalimutan kayo ng gobyerno. Ito armalit. Ganun o, totoo. Ganun o hindi si Franz yung mga nagre-recruit. Hindi ko naman sinabi na nagre-recruit si Franz. Ang kaso niya, nanguha ng bata, hanggang doon lang tayo sa kaso niya, okay? Yung mga makakaliwa. Kaya tinutusok yung ginigit-git nila itong mga mga lumad, yung mga katutubo, kasi sila yung pinakamabilis na ma-brainwash yung maturo nila yung ideolohiya na nakakamatay. Napakabilis. Kasi siyempre wala silang natatanggap na serbisyo. Kaya anong ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? NTF. Diba? Pababain ng serbisyo ng pamahalaan mula sa taas hanggang doon sa mga kababayan nating nasa kanayunan, sa mga kabundukan. Diba? Ganun o ginawa. Pero itong mga tao na to, iba ho yung ginagawa nila. Napabayaan ng ating mga lumad children. Kaya sila mismo nagtayo ng kanilang mga paaralan, more than 200 dyan ang mga paaralan na itinayo nila sa tulong ng iba't ibang multisectoral groups, mga CSO, para mabigyan sila ng edukasyon. And religious organization, uhaw na uhaw sa serbisyo ng ating gobyerno, lalo ng edukasyon ng ating mga lumad. Kaya nanawagan tayo na tribuhin yung ginawa ng pagsasara na itong mga lumad school na to para makapag-aral po yung ating mga katutubong lumad sa Mindanao at mabigyan sila ng edukasyon. Kasi yung sa mga personal na natin na pagkipag-usap encounter natin sa mga lumad, ang tatalino nila, ang gagaling nila, ang husay nila sa agrikultura, iba pang mga science, kaya talagang pangalagaan natin sila at pag-aralin, buksan itong mga lumad. Okay lang, papura ko lang sila ng sinasabi mo. Pero wag mo lang silang kukunin. Dahil, naku, yari ka dyan, Brad. Kidnapping yan. Ngayon alam mo na. So, uulitin mo. Schools, kung maaari, ito rin pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. na talagang ibigay yung karapatan ng ating mga lumad. Tumagal ng almost 6 years mula noong 2018. So, hinarap namin ito, sa tour, yung mga teachers sa at saka mga pastor squarely. Hindi kami, sabihin, hinarap ito ng aming mga abogado kami at hinintay na talaga namin yung napakatagal na proseso ng justisya. But anyway, kagaya na sinabi ni Kasato, kami ay mag-appeal. Paharapin po namin ito face-to-face, itong kaso na to. At talaga kung, we deny itong naging desisyon, yung kaso na binigay sa amin. Of all cases, ako as teacher, 25 years natin pinangalagaan ng ating mga estudyante. Ngayon, child abuse pa yung nakakaso sa amin. So, makakaso sa akin. So, talagang nakakalungkot. Kasi ako pa na teacher na talagang nangalaga doon sa kapakanan ng mga estudyante. Ganito ba? Ayun na nga. Bago pa bumagsak yung luha na yan na kanina pa nating hinihintay para bumagsak, ayaw ho talagang bumagsak. Dito na ho natin tatapusin ang video nitong si Franz, itong kay Franz Castro na to. Dahil meron pa ho tayong pag-uusapang isang video. Itong video na ho na to, alam ko maraming nakamiss dito sa sa mga tinatalakay natin dito sa channel niya. Ayun ho, itong si Robin Sweet Showbiz, palakpakan ho natin. Maraming nakakamiss dyan kay Robin Game! Umpisa na natin to. Ano ba to? INC. Di nagpa-suhol kay Lisa. Sinusuhulan ba sila? Parang wala akong balitang ganyan. Napahiya sa prinsipyo ng iglesia. Yun, totoo yun. Talagang may prinsipyo ng iglesia. Pero yung panunuhol, wala tayong alam doon.
Okay, tuloy natin. Baka merong alam tong itong si Robin, di natin alam. Game, Robin, banatan mo. Ayon sa mga certified DDS at ayon sa kanilang mga sources, sa naganap na Malacanang Fellowship na kung saan bisita ang mga buwayang kongresista ay tila ipinagyabang daw ni Liza Tanas na kayang-kaya daw niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo upang huwag lang matuloy ang rally kontra impeachment ni Vice President Sara. Ayon sa post ni Jay Sonza, kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Mrs. Liza Marcos sa mga bisitang congresspeople na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow! Heavy naman siyang Liza. Is this true, Mrs. ng President? At sinundan pa ng post ng Optic Politics. Bastos at walang galang talaga itong palaka dahil kaya daw niyang bayaran ng pera ang Iglesia ni Cristo para tumahimik. Hindi niya kayang bilhin ang prinsipyo, integridad at dignidad ng Iglesia ni Cristo. Kaya alam na natin na si Liza at Romualdez ang may pakana sa Kingdom of Jesus Christ siege at pagpapakulong kay Pastor Kibuloy. Kakontsaba niya si Martin Romualdez. Gutom si Liza at Romualdez sa kapangyarihan at sa pera ng bayan. Ginamit nila si BBM na walang alam pamunuan ng Pilipinas. Overtime ngayon ng mga state-controlled news agencies in framing the Iglesia ni Cristo rally as Iglesia ni Cristo support for BBM and not in support for VP. In fact, may directive pa na i-post sa lahat ng social media pages nila nationwide that the said Iglesia ni Cristo rally is a pro-BBM move. It won't be surprising if he or his representatives will be there to make it look like it. Now here's what I think really happened. I think Iglesia ni Cristo is unhappy with the impeachment and are genuinely concerned with the many problems of our country is facing. I also think that they are unhappy with how the VP and Representative Marcoleta are being disrespected by some obviously corrupt or corrupted politicians aligned with you-know-who. However, they cannot naman outright antagonize or directly go against the powers that be. Hence, it is possible na nagpadala sila ng filler through Kat, who is an INC and as was ay Marcos Alay or PR. Kunwari, may leakage na ayaw ni BBM sa impeachment para di siya mapahiya, pero actually binigay na kay o part na ng script. It's just meant to save face. He has to play the good cop, knowing that INC and other religious and non-religious groups are now about to rally against the impeachment. In short, binigyan ng way out para di siya mapahiya. Do you agree? Or do you agree? O siya, kunyari, di na lang natin alam and all together say, thank you, BBM. P.S. Maraming salamat Iglesia ni Cristo. Salamat sa paninindigan. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker sa pinalalabas ng mga loyalista na ang Iglesia ni Cristo daw ay sumusuporta talaga kay BBM, hindi kay Vice President Sara. Heto lang nga ang logic. Kung kampante ang Iglesia ni Cristo at talagang sinusuportahan si BBM, edi hindi na nila nanaisin pa na magsagawa ng rally dahil nga tiwala sila kay BBM, hindi ba? Bakit magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo para kontrahin ng impeachment ni Vice President Sara? Ibig sabihin, hindi ganoon kalakas ang tiwala ng Iglesia ni Cristo kay BBM. Ibig sabihin din, ayaw ng Iglesia ni Cristo na mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo na ang gagawa ng paraan. Ito ang hindi matanggap ng mga kakamping at loyalista.
na oo nga't sinusuportahan din ng Iglesia ni Cristo si BBM. Pero ang masakit na katotohanan para sa kanila ay mas lamang ang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Vice President Sara. Narito ang full video, panoorin natin. Sabi niya, Lods, aware ka ba na kaya nag-rally sila dahil pabor sila sa pahayag ni PBBM na huwag ituloy ang impeachment? Yes, yun ang sabi ng Iglesia ni Cristo na mag-rally sila para suportahan yung sinabi ni PBBM na, di ba, wag na i-impeach si VP Inday Sara. And in the other way around, it goes to show that ayaw ng INC na i-impeach si VP Inday. So, meaning, sumusuporta din ang INC kay VP Inday Sara. Napaka-simple na logic, di ba? Napaka-simple intindihin. Hindi man direkta, pero, di ba? Kaya nga, gagawa ng hakbang ang Iglesia ni Cristo kasi nga hindi nila nagugustuhan ang mga tirada at banat ng mga buwaya kay VP Inday, Diyos ko. And buti na lang, itong si Mr. President ay nagsabi na wag na ituloy ang impeachment. So, and wise din ang move. Napaka-wise ng move ng Iglesia ni Cristo kasi in that way, wala silang pinipili. Diba? Correct. Sa kanilang parang papaano nila deliver yung message of support, no, kay VP Inday Sara. Para at least, diba? Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga, no? Ano na lang yan, kumbaga, mabilisan na lang ito. Pero sa tingin natin, bukas na natin paiikutin tong numbers. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat dyan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Shoutout, Robin Showbiz.